Naisip mo na ba kung ano ang mangyayari kung isang nuclear bomb ang bumagsak sa Pilipinas? Paano tayo maghahanda at gaano kalaki ang pinsala na idudulot nito? Mahirap isipin, pero sa modernong mundo, may mga bansa na may kakayahang maglunsad ng ganitong klase ng armas. At kung sakaling mangyari ito, paano nga ba natin ito haharapin? Hindi lingid sa ating kaalaman na ang mga tensyon sa pagitan ng iba't ibang bansa ay patuloy na tumataas. Minsan, ang mga maliliit na hindi pagkakaintindihan ay maaaring magdulot ng mas malaking problema. Ang Pilipinas, bilang isang bansang may mahalagang posisyon sa Asya, ay hindi ligtas sa posibilidad ng mga banta mula sa mga karatig bansa. Ngunit bago tayo sumabak sa mga senaryo ng digmaan, balikan muna natin ang kasaysayan. Naaalala mo ba ang nangyari sa Hiroshima at Nagasaki noong World War II? Ang dalawang lungsod na ito sa Japan ay naging saksi sa kakilakilabot na epekto ng unang mga atomic bomb. Isang iglap lamang, libu-libong buhay ang nawala at milyon-milyon ang naapektuhan ng radiation. Ngunit ang teknolohiya noon ay hindi pa kasing advanced ng ngayon. Ang mga nuclear weapons ngayon ay mas malakas, mas mapaminsala. Sa kabila ng mga pag-aaral, tila hindi pa rin natututo ang mundo. Ang tanong, paano kung mangyari ito sa Pilipinas? Ano ang magiging epekto kapag isang bansa ang nagdesisyon na maglunsad ng nuclear bomb? Hindi ito basta-basta mangyayari. Magsisimula ang lahat sa pagpindot ng launch button. Isipin mo, sa loob ng ilang minuto, lilipad na ang missile patungo sa target. Wala tayong kakayahan bilang isang bansa para pigilan ito. Walang advanced missile defense system ang Pilipinas na kayang harangin ang ganitong uri ng sandata. Ilagay natin sa konteksto. Sabihin natin na ang target ng nuclear bomb ay ang Quezon City Circle, isang pook na laging abala sa mga araw-araw na gawain ng mga tao. Kapag sumabog ang bombang ito, tiyak na ang epekto ay hindi maipapaliwanag sa simpleng salita. Kapag tumama na ang nuclear bomb, isang napakalaking bola ng apoy ang mabubuo na may init na kasing tindi ng araw. Ang bola ng apoy na ito ay aabot hanggang 2 kilometro mula sa sentro ng pagsabog. Lahat ng tao, hayop, at kahit mga gusali na nasa loob ng radius na ito ay mawawala sa isang iglap. Isipin mo, 1 segundo kang naroon at sa susunod na segundo, wala na. Ang lakas ng pagsabog ay hindi natatapos sa bola ng apoy. Susunod dito ang tinatawag na thermal pulse. Ang init na dulot nito ay sapat na para sunugin ang lahat ng madadaanan nito. Umaabot pa hanggang 13 kilometro mula sa sentro. Sa bilis at lakas nito, walang oras para magtago o maghanda. Pagkatapos ng thermal pulse ay darating naman ang shockwave, isang napakainit na alon ng hangin na mas mabilis pa sa tunog. Masisira nito ang lahat ng dadaanan mula sa mga gusali hanggang sa mga tao. Ang sino mang makakaligtas sa thermal pulse pero nasa labas ng 2 kilometer radius ay maaaring matamaan ng mga debris dahil sa shockwave. Kapag natapos na ang pagsabog, mabubuo naman ang tinatawag nating mushroom cloud na aabot hanggang 20 kilometro ang taas. Ang usok na dala nito ay magdidilim sa kalangitan at maaari nitong higupin ang sariwang hangin na magpapalala ng mga sunog sa paligid. Tila isang bangungot na hindi matatakasan, ngunit ang mas malala pa dito ay ang epekto ng radiation. Sa mga susunod na araw, maaaring bumagsak ang tinatawag na black rain, isang ulan na highly radioactive. Kung ikaw ay makakalanghap o matatamaan nito, malaki ang tsansa na magkakaroon ka ng mga seryosong sakit tulad ng cancer o leukemia. At kahit na makaligtas ka sa initial na pagsabog, ang radiation na dala ng black rain ay maaaring pumatay sa iyo sa mga susunod na taon. Dahil sa lakas ng pagsabog, lahat ng ospital sa paligid ng explosion site ay tiyak na masisira. Ang mga rescuers mula sa ibang lugar ay mahihirapang makarating dahil sa pagkasira ng mga kalsada. Walang mag-aasikaso sa mga sugatan at ang mga nakaligtas ay dahan-dahang mamamatay dahil sa kawalan ng tulong medikal.
Sa ganitong klase ng sitwasyon, magiging mas mahalaga pa ang tulong mula sa ibang bansa. Ngunit kahit ang mga bansang makakatulong ay mahihirapan dahil sa tindi ng radiation at pinsala. Sa huli, hindi na ito isang simpleng usapin lamang ng digmaan. Ang mga nuclear weapons ay hindi biro. Ang kanilang kapangyarihan ay sapat na upang burahin ang isang buong lungsod sa loob ng ilang minuto. Kaya't sa kabila ng mga tensyon sa pagitan ng mga bansa, mahalaga pa rin na gamitin ang diplomasiya at talakayin ang mga problema ng mahinahon. Ang pagiging handa, pagtutulungan at pag-aaral mula sa mga nakaraang digmaan ay mahalaga upang maiwasan ang ganitong sakuna. Higit sa lahat, ang pag-unawa na walang panalo sa digmaang nuklear ay maaaring maging susi upang mapanatili ang kapayapaan. Sa oras na ito, ang tanong ay hindi lamang kung ano ang mangyayari kung bumagsak ang nuclear bomb sa Pilipinas, kundi paano natin maiiwasan ang ganitong trahedya.